Marami pang anime ang hindi napapanood ng mga tao sa mundo. Gosh, 15 years ago na pala, nung una kong napanood itong Toradora. Isa to sa mga first introduction ko sa romance anime genre. And for some, isa pa rin ito sa pinakamagandang romance anime na napanood nila and naiintindihan ko sila. May special place itong anime na to sa puso ko. Pero gusto ko malaman kung tinitignan ko lang ba itong Toradora through rose-tinted glass o talagang masterpiece siya na even to this day is pwede pa rin panoorin ng mga hindi nakapanood nito noon. Mina, what's up? Sure mo lang here. Siguro, magugulat ang ilan sa inyo kung sasabihin ko na we used to watch anime in free TV during prime time. Yes, during late 2000s, nagpapalabas ang channel na TV5 sa primetime block nila ng mga anime. Isa sa mga pinalabas nila ay ang Toradora. Pagkakatanda ko, 7:30 PM ito pinapalabas noon. At that time, hindi pa lahat may internet. So, hindi ka pa makakapanood ng mga anime review sa mga content creator gaya ko para malaman kung maganda ba ang isang palabas. Pero nung ipinalabas yung Toradora sa TV, I can say na nalove at first sight agad ako sa anime na to. Di ko ba-explain kung bakit pero it captures my heart maybe dahil high school ako at that time and ito yung period na meron tayong mga kanya-kanyang delulu moments, puppy love at mga crushes. Di ko rin mabilang kung ilang artwork ni Taiga ang nagawa ko noong mga panahon na yon. Well, nakatago yun lahat sa box sa kwarto ko somewhere. To add, may mga magazine din ako from Ozai na Toradora ang featured cover. Kaya, masasabi ko na super qualified ako na pag-usapan nitong Toradora. Therefore, allow me to sell this anime sa mga hindi pa to napapanood. Actually, simple lang naman ang kwento nitong Toradora. Si Taiga ay may crush kay Kitamura na best friend ni Ryuji. Then itong si Ryuji naman ay may crush sa best friend ni Taiga na si Minorin. To be honest, hindi na bago tong concept na to na magtulungan tayo para mapalapit tayo sa mga crush natin. Pero eventually, tayo yung magkakadevelopan. So, bakit iba to sa lahat ng romance anime na napanood ko through the years? Ang talaga magpapahook sa inyo dito ay ang mga characters at ang kanilang mga kwento. Each of them ay sobrang magkakaiba to the point na iisipin mo paano sila nagkakasundo. Bawat episode arc, makikita mo yung growth nila as a character. Also, kung paano nila i-handle yung mga insecurities nila which most of the time, sa suntukan nila dinadaan. Pero anyway, what makes it better is ipapaintindi nila sa'yo kung bakit sila nagbe-behave ng ganun at kung bakit ganun na lang ang mga actions nila. Example na lang natin, itong si Taiga. Aminado ako na sobrang toxic ni Taiga. Pero the more mo pinanonood yung anime, mas nauunawaan mo na may dahilan kung bakit siya ganun. Like, walang nagmamahal sa kanya, kaya naging selfish ang tao na sarili lang ang iniisip. Isa lang si Taiga sa mga karakter sa Class 2C na makikilala nyo dito. Pero sinasabi ko sa inyo, once you reach the last episode, mararamdaman mo na parang isa ka na sa kanila. Pakiramdam mo, mga kaibigan mo rin sila na after this, hindi mo na ulit makakasama. During its first half, pre-parade ang opening nito while Silky Heart naman sa second half. Let's digest yung OP1. Sobrang upbeat niya, bagay na bagay sa tone ng first half na romantic comedy. Then itong Silky Heart, pero by the way, hot take, mas bet ko to kaysa sa pre-parade. Anyway, after magpalit ng opening nitong Toradora, mararamdaman nyo na there's a major shift sa story. Mararamdaman nyo yun dito sa Silky Heart. Medyo slow at melodramatic. Gaya ng nangyayari sa mga characters. Sa second half na rin kasi, pasok yung mga pressure, hard decisions, at problems nila. Kaya, kung panonoorin mo to, kumanda ka sa roller coaster of emotional ride. In conclusion, masaya ako na after rewatching Toradora for the first time in 15 years, is nandun pa rin yung feelings at walang nagbago. 15 years after, masabi ko pa rin na isa pa rin ito sa pinakamagandang anime na napanood ko ever. Hindi to hyperbole or what, but I'll be happy to close this Toradora chapter for good. Marami na akong anime na napanood pero masasabi ko na mas swerte ako na nahanap ko tong Toradora in the right place at the right time. So kung isa ka sa mga nakanood ng anime na to, good for you. Pero kung isa ka sa mga hindi pa to napapanood,
at naging interesado ka panoorin ng Toradora dahil sa video na to, isipin mong para sa'yo ang Toradora dahil siya ang nakahanap sa'yo. Yun lang.